Sadyang may mga tao na gagawin nila ang lahat, matupad lamang ang kanilang mga pangarap tulad ng nanay at tatay ni Juan at Santiago. Lumapit talaga sila kay Jesus at ipinangkikiusap na kung pwede maging kaliwang kamay o kanang kamay ang magkapatid na ito sa kaharian na itatatag niya. At siyempre sa ating mga tao, bihira naman talaga yung taong ang motibo ay talagang upang tumulong lamang, walang pansariling hangarin. Natural at palagi nating matatagpuan, maraming mga taong gumagawa ng mabuti ay mayroong motibong pansarili, kumbagay makasariling hangarin, tulad ng nanay na lumapit kay Jesus. At maging ang magkapatid na ito ay mayroon ding interes. Pero sa kabila nito mga kapatid, sila pa rin ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, si Apostol Santiago ang unang naging martir sa lahat ng mga apostol. Ibinuwis niya ang kanyang dugo alang-alang sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. At ito yung tinutukoy na iinumin ang kalis at paghihirap, babatahin ang hirap na dapat batahin. Papasok ka talaga sa butas ng karayom upang ikaw ay magkaroon ng silbi sa paghahari ng Diyos. Kapagkat alam ni Jesus na ito rin ang mangyayari sa Kanya, kaya ipinagpapaunan niya na sa mga alagad na hindi madali ang sumunod sa Kanya. Dapat silang magbata ng maraming hirap upang sila ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Pero kung sino ang uupo sa Kanyang kanan o kaliwa, tahas ang sinasabi niya na wala sa Kanyang kapangyarihan kung sino. Ang Ama lamang ang pwedeng magsabi kung sinong uupo sa kaliwa o kanan ni Jesus. Sa makatuwid, sinasabi ni Jesus na importante lang talaga na maglingkod. Sino mang nangangarap na maging dakila o pinuno sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, dapat siyang maging lingkod at alipin ng lahat. Yun ang kanyang payag dito sa mga alaga dahil nagkakasira-sira na nga sila dahil naman itong ibang mga alagad ng malaman ito, sila'y nagalit at nagsiselos sa dalawang ito na para bagang pinangungunahan nila ang Panginoon kung sino ang dapat na mamuno. Pero alam naman natin na si Pedro ang pipiliin na mamumuno sa mga apostol. Hanggang sa ngayon, nagpapasalit-salin ang kinatawan ni San Pedro, ang Santo Papa. Kung kaya, yan ang pagpili ng Diyos. Huwag nating ipagpilitan ang ating sarili, maglingkod lang tayo ng tapat sa Kanya, at kung saan tayo dadalhin ng paglingkod na ito, bahala na ang Diyos sa atin. Ang mahalaga ay mapayapa tayong naglilingkod sa Panginoon at hindi natin pinangungunahan ang mga bagay na wala sa ating kapangyarihan, kundi nasa kapangyarihan lamang ng Diyos.